pa nga ba ang pagyayamanin kundi ang mga resources na marami sa isang bayan, lalo't higit yung makakapagbigay ng kabuhayan sa mga taga-roon. Ang Balanga Bataan ay isa sa mga lugar na nabiyayaan ng napakaraming yamang dagat na pinagkakakitaan ng mga taga-roon. Kilala po sila sa pinatuyong isda at sa tinapang bangus. Ang Balanga ay tahanan ng Orani, Lunay, Orion, Samal at Abukay sa mahabang baybayang dagat ng Bataan. Ang lungsod ay kabisera rin ng lalawigang halos ay napapaligiran ng karagatan. Kaya hindi katakatakang maunlad ang aquaculture sa Balanga. Ayos naman po. Yung po kasing area ng freshwater dito sa Bataan is 23 hectares. Yung bangus naman po, yung brackish water, meron po tayong 289 hectares. Yung sa tilapia po nag-average po ng 5 metric tons per year, per hectare. Samantala po yung brackish water, nag-average po ng 3 metric tons per hectare per year. Sa palengke pa lamang, kitang-kita ang ebidensyang masigla ang pangisdaan sa Balanga. May ibinibentang sariwang isda. Pero tambak rin ang naprosesong isda at ibang lamang dagat na sinasabing mayaman sa protina at naiimbak pa ng higit na matagal kaysa sariwang isda. Ito'y patunay na walang nasasayang na aquatic resources sa Balanga at aktibo ang fish processing sa lugar. Sa bangus po, meron po tayong boneless. Ini-smoke na po yun. Yung sa tilapia, ini-smoke na rin. Tapos yung sa mga dilis, nagkakaroon po tayo ng spicy dilis. Yung sa tahong, meron akong breaded tahong, meron akong smoked tahong, meron ng pwede nang i-pickled yung tahong. Ang pinaka-in-demand ay yung tinapaan po yun. Sa tinapa po yung banak, kasunod po na lumalakas po yung boneless bangus natin kasi wala na po siyang tinik. Doon sa tuyo, yung tunsoy, tambak. Ayon kay Ms. Kalinaw, sa lungsod lamang ay meron ng 80 processors. Ina-assist po namin from raw materials, yun sa good manufacturing practices, hanggang doon sa processing para po ma-maintain po nila yung quality ng kanilang products. Ganun din po sa labeling para po ma-identify po kung kanino po yung na-produce na product. Then, ina-assist po din po namin sila sa market matching or mga exhibit po, trade fairs. Here in Luzon or in Metro Manila. Nagbigay din po ang BIFAR noon ng mechanical dryer. Then yung mga improvised smokehouse. Yun po. Sa fish processing, hindi nagiging problema ang supply ng raw materials dahil may 19 na fish pond operators para sa freshwater resources at 25 naman para sa isdang nililinang sa brackish water. Meron kasing peak season or lean season. Sa isang fish processor, pwede po siya mag-process ng 1 can pag yung maraming supply. Dinadala namin ng isda sa partiho ng Malabay, sa konsignasyon, sa partiho ng Bulacan, sa partiho ng Orane, at ng Balanga. Saka kung minsan naman, yung sa partikular, yung mga nagtatapang binibiyay sa ibang bansa. Yung mga kumukuha ng isda sa konsignasyon, dinadala naman nila sa partiho ng Manila, sa partiho ng mga dagupan na maaaring kumukuha ng marami yan. Saka dito sa partiho ng Bulacan, marami din yung kumukuha ng isda dyan, kaya hindi ko kami nakukuha sa pagbibinta ng isda. Sa meron din yung kumukuha ng ganyan, kagaya ni Ginang Amanda, Batad. Kung tawagin namin dito yan, kumukuha din yan ng bangus na binubunlays na ibinibiyahe naman sa ibang bansa. Malaki yung kumukuha sa amin, yung binabaksakan namin sa mga konsignasyon, yun ang malalaki. Gawa nga lang limit yung pagdadala namin ng isda. Karamihan sa mga fish processors ay nangangailangan ng karagdagang kapital para
lalong mapaunlad ang kanilang operasyon. Maliban dito, malaki ang suportang naibibigay ng city government sa mga fish processors sa Balanga. Isa sa mga natulungan namin ay si Miss Amanda Batad. Tinulungan po namin siya magmula doon sa good manufacturing practices hanggang doon sa labeling. Tapos nung nag-promote po siya sa ibang bansa, inano po ng city government yung kanyang pamasahin. Sa palagay ko, malaki po yung potential ng product ni Miss Amanda Batad sa tulong po ng City Agriculture Office. Kabilang sa tulong ng City Agriculture Office ng Balanga ay ang analysis ng tubig at lupang ginagamit sa aquaculture bilang bahagi ng fish pond management. Tumutulong rin ang tanggapan para makakomply ang isang processor sa Hazard Analysis Critical Control Point o HACCP system. Ito ay isang sistemang kailangang daanan ng isang nagnanais na mag-export ng processed fish bago mailuwas ang kanyang produkto. Ang sigla ng aquaculture ay hindi lamang nararamdaman sa Balanga. Sa iba't ibang coastal towns ng Bataan, ito ay nagbibigay ng kabuhayan sa mga taga-roon. At nakakatuwang isipin na involved ang lokal na pamahalaan sa pag-alalay sa mga mangingisda at sa mga fish processors doon. Maya-maya po lamang ibibigay po namin sa inyo ang istorya ng tagumpay ni Mrs. Amanda Batad sa pagbabalik ng bagong maunlad na agrikultura.